Alright, so yun mga katrupa, nakagawa tayo ng simple Java Spring Boot application gamit ang tablet, no? Gamit ang Termux at itong JStudio. Ngayon naman, i-upload natin to sa GitHub, no? Sa ating repository. No? Pakita ko muna sa inyo na totoong Java project yan. Ayan, no? Tapos meron ding test. Okay. And then, next na gagawin natin ay i-upload natin. Okay, gamit itong cheat sheet natin. Okay. Gumawa na rin kasi ako ng ng ito, sa Google Chrome. Ayan, itong repository, no? Tapos may existing, nag-create rin tayo ng project na para magiging existing project or repository. Ngayon naman, magpupush tayo. Ito yung mga nakomit natin, no? Kung titingnan natin. Ayan, git status. So, yan yung i-add natin, yung mga files na yan, classes. Okay, so cheat sheet tayo. Okay, magko-commit tayo, no? Type na lang natin. Git commit dash a dash n dash m then message my first commit. Okay. So, enter natin. Ayun. Okay. Created na. So, yun. Balik tayo sa sa ating okay. So, may repo na pero wala pang laman na code. Ayan. Command pa lang yun nandyan. So, by default, nagkakreate talaga ng command. Okay. So, ngayon, ang itatry naman natin ay magpupush tayo, no? Git status ulit tayo para malaman kung anong branch tayo. Okay, so main. Nasa main tayo. Git push origin main. Okay. Okay, username, password. Alright, so yun mga katrupa. Nag-push na tayo, no, gamit itong command na to. Yan, so magtatanong yan ng ating username. Yan, so ito yung username ko. Tapos yung password ay syempre secret. Okay, so everything up to date kasi nga na-upload na natin. Ayan, o. Ito pala, ayan, o. Nag-upload na siya. Kung i-resume natin yung ating Chrome, no? Yung ating Chrome, punta tayo sa profile. Saan na yan? Ayan, profile, home. Okay. Teka. Home, ayan. Tapos repositories. Okay. Tapos check natin. Nangyari, ba't nawala yung natin? Profile tayo, profile. Ayun, repositories, tapos timex. Ayun, so 1 minute ago may nag-push. Okay. So yun na yung project natin. Alright. So ngayon, i-edit naman natin itong ating readme. Okay. Yung readme, lalagyan natin ng laman. Okay, ito yung lalagay natin. Buong ito. Okay. Para sa mga subscribers natin dyan. Siyempre, dun tayo sa ating editor. Okay. Readme. Paste ko na lang dito. Ayan. So, yan na. Yung laman ng ating readme. .md yung file extension yan. Hindi pa naka-format. So, maybe i-format natin yan later para maging readable. Okay, tapos balik ulit tayo sa ating Git repo settings. Kasi kailangan kong kunin yung token dito. Ayan, developer settings. Nandiyan yung token ko. Nagiging token natin. So, personal tokens, classic tokens yung ginamit natin. And then
Ito, Edwin token yung ginamit ko. So, ayan. Hindi nyo pwedeng makita yan. Ako lang dapat ang may access dyan. Alright ba yun? So, yun yung gagamitin natin pang pinaka-password. Okay. Regenerate ko na lang. Kasi nawalan ako ng copy. Okay, so nag-generate ulit ng token. Ito na. So, kinopy ko lang yan. And then, ipupush na natin. Okay, git push. Tapos yung username ko ay Ethereum-coder. Okay. And then, yung password natin, ipapaste ko na lang. Okay, everything is updated. Kailangan natin mag-commit. Commit -a -n -m. And then yung message sa loob ng double quotes. Updated readme. Wait lang. readme.md. Okay. And then, pwede na tayo mag-push. Okay. Ethereum-coder. Okay. Enter. And then yung ating password, which is yung token. Ayan. So, nag-upload na siya. Okay. So, refresh natin yung Google Chrome. Dapat may laman na yung ating repository. Nasaan yung ating repo? Okay. Timex project. Tapos readme. Alright, so ito na. Ito na yung laman. Diba, nasa Sublime. Alright, so yun lang mga trupa. Kung nagustuhan nyo yung content natin, please like, follow, and subscribe. Comment ka na rin, i-share mo na rin, no? So yun lang, hanggang sa susunod na content natin. Bye-bye!